Hello Team Authentic all over the world! Sisimulan na nating mag-explore dito sa Bacolod City. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubook po kayo via Agoda, hotels man yan or activities. Ito po yung ating mga promo codes at syempre, pwede nyo pa rin pong gamitin ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Good morning, everyone! Hi guys, Mayong adlaw. This is it. Ito na. Talagang lilibot na tayo kahit paano dito sa Bacolod. So sana lang this time huwag namang mag-uulan. Pero ready kami kahit umulan kasi alam niyo kung anong ginawa natin now. Umarkila na ulit tayo ng motorcycle or motorbike. Nandito tayo sa Lift Lobby. Tingnan niyo kung anong ginagawa namin. So, nagko-flag ceremony kami. Kasi tingnan nyo naman, ang ganda ng view. Gustong-gusto namin yung view dito sa 7th floor. Mukhang maganda yung panahon na naghihintay sa atin. O, pati tuyo yung daan, o. Unlike kahapon, basang-basa yan. And it's 7:30 pa lang naman. At tara, breakfast tayo. Pakita namin kung nagpapalit sila ng breakfast kasi na-experience na natin kahapon. Mas maraming tao ngayon. Ayun, meron na dito sa labas. Friday kasi. Oo. Tapos kasi, meron kasi siyang mga yung para mga seminars, ganyan. And then, meron pang ibang mga organization na nandito. Tignan natin kung magkakaroon agad tayo ng seats. Ay, swerte. Meron ka agad. Good morning po. Good morning. Good morning. Ang daming tao. Ay. Sakto na i-vlog na natin kapag hindi na tayo masyado makakapag-vlog today. Dito tayo sa gitna. Ganun pa rin naman. Yung fruits, yun pa din. Uy, pero apakatamis talaga nitong pineapple. And then, nandito yung salad. Ay, ito iba, oh. Alcubana. Giniling. Ginini. Pinalcubana tayo. And then, vegetable. And then, meron ditong pansit. Scrambled egg. And then, fried rice. Ang sarap nito, oh. Grilled cabbage. Tapos may bacon and hotdog. Ang pinapalitan nila yung main dish, which is so good. Arte! May tuyo. So, pwede rin ulit yung champurado at tuyo. Ayun, meron kasi ditong champurado ulit. Tapos may dilis, arroz caldo. KBL, Kadios Baboy Langka. Ay, And then, ayan. Ay, ito hindi ko natikman kahapon. So, titikman natin ngayon yan. Tapos dito yung breads. Hello po. And then, dito ulit yung egg station. Egg station. Then may waffle dito. Ito na yung breakfast natin. Mas marami ang breakfast natin today kasi nga, magdi-day tour tayo. Papapalaban tayo. Baka hindi na tayo mag-lunch. And then guys, grabe, trip na trip ko talaga itong ensalada nila. Ang sarap din kasi nung bagoong. Tapos kahapon walang kamatis. O ngayon, kompleto na. And then ito yung tocino. And of course, bacon ulit.
Tapos si Enzo, eto na, meron ulit siyang champurado, tapos nilagyan niya na ng dilis. Mas masarap ba yung dilis kaysa sa tuyo? O, tapos ngayon, Mas madalis yung ano, no rice ang ano niya ngayon, peg niya ngayon. Pinanindigan niya na yung diet. Tapos na tayong mag-breakfast. And then tumawag na din yung inarkilahan natin ng motor. chocolate. Nandito na daw siya. Pinahatid kasi natin. Magandang umaga po. Tingnan natin. Hanapin natin siya. So, ganun nga pala dito. Bukod yung bayad sa renta ng motor, tapos bukod pa yung pag-pick up, delivery and pick up, magkahiwalay. So, for example, ang arkila ng motor, magkano mo ito nakuha? 400. 400. And then, yung delivery ay 150. Tapos yung pick up, 150 ulit. So, yung delivery niya is 300. Lahat ay 700 pesos. Pero at least, mas ano na siya. Mas convenient na sa atin. Ito na yung motor natin. At ang request talaga namin, 2 helmet dapat. Kasi minsan nang binibigay lang isa. Oh, test muna, bumusina, umiilaw. And then kailangan talaga dapat full tank. Depende kasi talaga, iba-iba. So, ipapahiram sa atin ng full tank and then ibabalik dapat natin ng full tank. And then, 2 na yung helmet. Pipirma na lang tayo ng kontrata. And all set na tayo. We are ready to go. Ang una nating pupuntahan ay ang Kampestuhan Highland Resort. Yes, and umuulan-ulan, umaambon. So para ready tayo, wala tayong mic. And then yung gamit nating cam ay Action cam. yes, so tara na, let's go! Bacolod City, here we come! Here we come, nandito na. And of course, Google Map ulit ang aasahan natin. Meron namang mga transportation going there. Magdadalawang sakay. Tapos doon na kayo mismo ibababa. Pero alam niyo naman tayo, mas gusto natin na naka-motorcycle kapag nag-explore. Para pwede tayong huminto sa mga makikita nating magagandang lugar. At tara na. No more vlogging muna tayo para safe. Mga 6 minutes motorcycle ride na lang tayo. Makakarating na tayo. Pero tingnan nyo to, oh. Meron din silang man-made forest dito. Mga bamboos. Kaya grabe, ang lamig dito sa area. Wala namang traffic. Kaya lang hindi lahat ng daan, tawag nito, sementado. Pero pagdating dito, ayan, oh. Ang ganda na. Kasi hindi namin maintindihan kasi meron doon nakalagay na meron ng public transport pero wala kaming makasalubong or wala kaming nakakasabay. Baka iba yung tinuro sa atin ni Google Map kasi nga naka-motorcycle tayo. After 45 minutes motor ride, nandito na tayo sa Kampestuhan Highland Resort. Yes! Maano din na, mahaba-haba rin yun na considering na walang traffic. Or baka sa takbo namin, 20 lang. Hindi ka, tsaka medyo ano rin kasi may pa-uphill, di ba? Baka magalit siya sa atin, kaya nga Highland. Oh, pataas kasi talaga siya. Pero by this time, anong oras na ba? Wala pa masyadong tao. And ang sabi kasi, dapat daw mag-book daw online or mag-book in advance. Pero tignan natin ngayon kung makakapasok tayo. It's 10:07. Tignan natin kung magkano yung entrance. And then kung may bayad yung parking. Maganda yung view because napapalibutan, ano ba yon? Siya ng mga mountains. Kaya maganda siya. Oh, may pa giraffe dito. Actually, yung mga design nila as in pambata. Tapos meron silang mga activity naman na mga pang adults na may enjoy talaga. Ito katulad nito, yung zip line, yung surf, nagawa na natin to
sa Bohol. So meron din sila. Pero hindi yan kasama sa entrance if ever. Ang binayaran nating entrance fee ay 250 pesos at kasama na dun yung swimming, playground, and itong hanging bridge. Yes. So kung mag-activity nga kayo, hindi siya kasama sa entrance. So ang una natin gawin, nakit muna tayo sa hanging bridge kasi ang totoo, meron kasi silang mga yung mga animals. So ang tataas nila, makikita natin sila pag nandun tayo sa taas para tayong nasa zoo. So pakita namin sa inyo. Ito, may nakalagay naman dito, hanging bridges and sky bike. So siguro katumbas nito mga 5 floors or 3 floors. Tignan natin yung view. Ay, yun nga lang, naku, tignan nyo naman. Oh, makalat. Naku, kapag ka-tourist tayo, please, huwag tayong mag-iwan ng kahit anong kalat, lalo na yung mga pinagkainan natin. Pati mga hairnet. Ay, sweet. Mga 3 floors or 4th floors, mga ganun lang naman. So, nakakasad naman, no? Medyo merong mga kaunting kalat. But, pagdating dito, yung view talaga, panalo. Ito yung sinasabi namin sa inyo kasi merong mga animals. So, kapag nandito tayo sa taas, pakiramdam mo, nasa zoo talaga tayo. And may giraffe. May elephant here. Kaya lolo-ko may dinosaur. And then meron daw apakalaking rooster. So dito maganda. Tapos, ito yung mountains. Nakapalibot talaga yan. Ang ganda. Tapos ito yung bridge. Medyo maikli lang naman. Mukha naman siyang hindi nakakatakot. And ito naman yung view dito sa kabilang side. Ay, para rin siya doon sa pinuntahan natin. Kamaya Resort. Tapos yun din yung meron ding tawag nito, yung napupunong balde. So ito naman yung view. Actually, kung view yung pag-uusapan, again, apakaganda. Ito pa sa malayo. Ang taas kasi natin. Ay, hindi siya maalog. Ito yung hanging bridge na hindi ka matatakot. Konting-konti lang. Ay, hindi. Ay, maalog din pala. Doon hindi. Ayan. Para ka lang nagbabounce. Pero may something sa'yo na alam mong safe. Yung hindi ka naman matatakot masyado kasi bakal yung tinatapakan natin. Ang ganda ng view dito, Nanam na muna namin dito sa hanging bridge. Huminto uli kami. Kasi ang ganda niya talagang tignan. And wag tayong loloko-loko. Kasi, ito palang rooster na nandito ay kasama sa Guinness Book World of Records. Ang taray! Tapos ito palang dinosaur, gumagalaw pala to. Pero ngayon hindi pa naman. Baka may oras lang. Or kung gumagalaw man siya, lang, very limited. Oo, kaya hindi namin makita pa. Ang ganda talaga. Tapos meron pa rito mga pine trees. But based din sa research namin, may bayad dito yung mga tawag nito, mga cottages. At may rooms din dito, pwede rin kayo rito magstay. Ganda! Ito yung swimming pool, meron na kaagad mga nagsiswimming, yung mga bata. Ayan yung bumubuhos sa ganun. Very much talaga. Kamaya Coast. And ang nag-design pala ng rooster ay yung owner. Na si Ricardo Canotan. Ricardo Canotan. Tapos lagi mong maririnig, meron dito ano tawag doon? Nag-voice over. Sabi? Manok ni Kano, guwapo. Yes! O tara na. Ay! Bakit parang may nakikita akong harang? Oo nga, may harang siya. Baka hindi pwedeng tumawid. Or baka ginagawa doon, sayang ganda. Ito, mas malapit, mas maganda siya. Nature na nature. Explore pa tayo. May dala kaming pangmingming. Pero just in case, baka hindi na rin. Para mas maipakita na lang namin sa inyo at mas marami pa tayong mapuntahan. Kasi kapag nagmingming kami, baka hindi kagad tayo makaalis dito. Para na maipakita na lang muna namin sa inyo. Tapos meron kaming nakita na meron pang malaking pool. So yun yung hanapin natin. Nandito na tayo.
May wave pool din. Ay, may wave pool. Naku, parang gusto ko palang mag-swimming. Charot. Ang ganda din. Ay, nandito na tayo sa dinosaur. O, nandito pa rin si Santa. Ba't nakatanging dinosaur na isa? Oo. Yung dinosaurs. Grabe, no? Talagang yung size niya talaga, dinosaur size, real life. Tapos meron din palang mga rides for kids. Parang meron kami dong nakita. Ayan, no? So may bayad din yan, for sure. Uy, proudly na naman, bes. Ito daw yung tallest dinosaur in Asia. Why not? Ang dami naman palang record nito. Tara. Lakad tayo. From time to time, maririnig nyo yung manok ni Kano. Guwapo. Ang ganda dyan, oh. Hanapin natin yung malaking pool. Ito yung mga ma-explore natin. Oh. Giant Gorilla, Wave Pool, Dino Park, Indian Village. At talaga palang ano. Instagrammable talaga. Pero ano, hindi pa na natatanggal yung mga Christmas lights. Oo. O ngayon naman, nandito naman tayo sa ano, Valentine's. Ang laki din naman ng area. So, sulit naman yung 250 pesos. Love cabin. Ay, oo nga. May mga cabin. Tara lang, explore lang tayo. Para just in case pupunta kayo rito. Oh, nandito na tayo kay Manok ni Kano, Guwapo. Ayan nga nakalagay nga. Oh. Guinness World Records. Ang taas niya. At pwedeng umakyat, ah. Grabe, ang laki niya nga. O, diba? Basta tumilaok siya, bigla may sinasabi na ano, Manok ni Kano, guwapo. Why not? And then, dito naman yung gorilla. Grabe tong slides na to. Ang haba. And then may mga pandas dito. For kids na for kids. Ano, ito yung resort na hindi kayo mauubusan ng gagawin. At saka malaki siya, no? Yes, basta ano, ang swerte nyo lang kung matcha-champion nyo na ganito lang yung tao. Pero kung marami rin syempre yung tao, lahat medyo mas mahirap din. Ito meron pa rito ano to, bubble station. Bubble station. Oh, may pa-bubble party dito. Baka siguro may oras lang. Tapos ito, another swimming pool for kids. Ganda ng view. Yung view na kasi talaga eh. Yun na yung babayaran nyo dito eh. Ay, pakiramdam namin dito yung wave pool. Kaya lang, may oras lang yata. Tapos, siguro para kapag umagos, aabot na rin siya dito. Para ma-enjoy din ng mga kids. Ayan. Alam nyo, promise, yung view na lang, kahit wala na kayong gawin, carry na. Kasi ang ganda ng view. Parang ang lapit nyo sa ulap. O, tapos meron pang mga pa-swimming pool. So, carry na to. Sulit na sulit na.
Ayan, tapos na tayo. So, pinakita talaga namin sa inyo lahat. Buong-buo. Oo. Sa drone shots pa lang, buong-buo na para alam niyo na marami kayong pwedeng gawin dito. At saka sa drone shot pala, makikita nyo na kagad guys kung gaano siya kalaki. Yes, at kaganda. Tapos, yun nga, marami kayong pwedeng i-enjoy dito, lalo na yung mga kids kasi meron dito mga rides, may basketball pa kami nakita, and then meron pang ibang mga swimming pool. Kumbaga ito na yung kayo na mag-explore, pagpunta nyo dito. And yun nga, depende rin kasi yan minsan, sa dami rin talaga ng tao. So kapag ka nagpunta kayo rito ng super peak season, super na peak pa, di ba? Oo, talagang for sure, ang dami-daming tao. Tapos may mga schedule nga daw, yung mga, yung wave pool. So yun yung mga dapat ninyong i-consider. Pero kung whole day naman kasi kayo dito, for sure maabutan nyo. And talaga siya, kung talagang gusto nyo itong ma-experience, laanan talaga siya ng buong araw para mas ma-enjoy nyo, para sulit yung 250 pesos. At saka sulit yung biyahe kasi malayo siya sa town proper. Yes, at lalo na kung galing pa kayo ng Manila, di ba? So ayan, dahil rat-rat tayo for today's vlog, next destination na kaagad tayo. And after mga 32 minutes, nandito naman tayo sa The Ruins. O syempre, isa rin to sa mga pinaka-popular tourist attractions dito sa Bacolod. Or ito yung tinatawag na Taj Mahal of Negros. Ay, parang malulungkot agad sa Enso. May nakalagay dito, no flying of drones, no bringing of pets, no bringing outside food. Ay, hindi pala. No bringing food and drinks. Oh, sorry, bes. Mukhang hindi pwede magpalipad ng drone. Tara, tignan natin kung magkano ang entrance fee. Ay, nandito kagad yung toilet pagpasok. So, at least ngayon, konti yung tao. Ay, ito yung entrance fee. 400 pesos. Pagka-consumable. Kung gusto mo doon kumain siguro sa restaurant. Pero kapag hindi, 150. Kung may photoshoot, 1,000 pesos. Ito na ang impormasyon. Hindi naman bawal yung drones. Kumbaga, kung gusto nyo magpalipad ng drones, kailangan i-arkilan nyo yung buong place. Kumbaga, kunyari may events or may photoshoot talaga, ganyan. Tapos tinanong namin kung magkano, yung 4 hours is 80 kiyaw. Bakit nagiging ganito yung Charot lang. Boracay. Very Boracay ulit tayo. Sa Boracay, 50,000 lang. 50,000? Tama ko ito. Oo, carry lang. So sige. Pero actually, may nakikita kami nagpapalipad ng drone, pero pakiramdam namin sa malayo sila. Actually, kaya nga nagka-idea pwede magpalipad dito ng drone kasi mga napanood ko, mga recent vlogs lang siya. Nagpapalipad sila dito. Siguro baka ginagawa sinuzoom nila, from afar sila nagpapalipad. Wag na ganun. Carry na yan. Pakita lang namin sa inyo rito from baba. Pagpasok natin dito sa bandang kanan, apakalaking, ano ba tawag dito? Courtyard? Oo, courtyard na lang. Or garden. Ay, grabe, ang laki. Tapos, bakit kaya dito sa Bacolod may mga pine trees? Malamig dito. Oo. And then, meron sila ritong pa-lake. Ang romantic naman itong place na to. Oh my gosh, totoo nga siguro yung sinasabi na during sunset, apakaganda dito. Kasi nagiging romantic din yung place. Kaya lang kasi sa totoo lang, wala namang sunset na nagaganap dahil nag-uulan ngayon dito sa Bacolod. Ito yung tumambay pa lang kayo rito, ang ganda na. Instagrammable. Ganda. Mas ang dami ring pwedeng tambayan. Ito pa. Meron din ditong mga upuan. Yung parang sa mga Intramuros, yung kalesa. Oh, maganda siya. Ito dito lang sa bridge. Iconic. Ay, may mga koi fish. In all fairness naman, maganda tong area.
Meron ditong nakasulat na entrance. Pero, gusto ko sana namin makita yung as in yung buong buo. Mamaya na tayo pasok sa loob. Tignan muna natin siya. Dito sa labas. In all fairness, no? Ang ganda rin ng kulay, no? Yung alam nung lumang-luma na talaga. Ganun yung kulay niya talaga. Sa loob yata merong ano, no? Nagpe-play na audio. History siguro. Dito muna tayo sa labas kasi gusto namin siyang makita. Mamaya na tayo pumasok sa loob. And again, tinatawag nga itong Taj Mahal of Negros. Hindi dahil sa ano ha, of course, hindi dahil sa architecture, pero dahil sa history. Maganda dito sa harap. Dito pala yung harap. Ay, ang ganda din, oh. Ay, Instagrammable siya. Ang ganda. Dito tayo. Ayan. Lalo dito, oh. Ang ganda naman dito. Sayang kung mapapalipad lang natin yung drone. Ito. Kasi Ang ganda sana. kalsada pa yun nandito. Oo. Ayan, oh. Kalsada nga yung nandito. So, doon kasi Ay, oo. Kaya pwede magpalipad kasi kalsada yung doon, eh. Oo, sa labas Basta- yung nagpapalit. Yes, sa labas, pwede siguro. Basta wag mo siyang ipapasok sa property. Yes. Ang ganda dito, oh, meron pang fountain. And ito na nga yung the ruins. Kaya siya tinawag na Taj Mahal of Negros. Kasi, yung history niya, same sa Taj Mahal. Pinagawa din siya ni Don Mariano Ledesma Lacson para sa kanyang asawa na Sa Grand Portuguese. Testament. Yes. So, para nga talagang Taj Mahal ng India. Pero, sinunog din ito noong World War II para hindi daw gawin o pamahayan at gawing headquarters ng mga Japanese. Pero ang nasunog lang, yung mga kahoy. At heto pa rin, nakatayo pa rin ang The Ruins. Ganun ka-powerful ang love. Ang taray. Kayang tumindig. Apoy man. Kahit apuyin man. Diba? And ngayon, eto na. Tourist spot na. 80 kiyaw kapag ka merong drone. Charot. Ang ganda naman, lalo na kung makikita natin siya ng malapitan. Mamaya pasok tayo. Kasi ang ganda nung Detail. pagkakalagay din ng mga chandelier. And dito guys ha, hindi pwede dito yung pupunta ka, for example, naka-ayos ka tapos magpo-photoshoot ka. Yung talagang kumbaga professional photoshoot. Kasi meron siyang bayad, magkano? 1,000 pesos for 5 packs. Oh, ayun. In all fairness naman kasi talaga, maganda naman yung area. Ang romantic din nung dating. So kapag ka merong mga weddings, ganyan, perfect din naman to. Dito naman tayo sa kabilang side. Dito, nasa gilid siya, pero, kumbaga, mas mahaba. So mas kitang-kita dito yung details. And then, ito nga yung sinasabi namin sa inyo, diba? Kapag ka nilagyan na siya ng chandelier, lalong gumanda. And syempre, sa tapat nito, meron namang kantin. Ay, kantin to. Ano ba kung makakantin ako? Cafe. Ito yung cafe nila. Yan yung may consumable na 400 pesos. O, tara, pasok tayo sa loob. Para mas makita pa natin
Ay, ang ganda din ito, pero hindi pwede ang ganda din ito, oh. Yung akit kayo. Best, sige na, bigyan mo sila ng ano, iconic Ligaw Walk. Ayun, oh, ganda, oh. Ito yung hagdan, paakyat sana sa second floor. Pero syempre, wala na yung second floor. Alam mo, yung, ano niya, no, yung dating niya, oo, yes, mukha siyang ano talaga, antique, lumang-luma. Pero naging mukha siyang ano tawag din sa design na yun? Industrial. Siguro dahil din sa color. Kasi tignan niyo yung mga bintana. At saka yung kulay niya na ano, na Oo. may gray, black. Black. So parang siyang industrial. At tapos di ba ngayon, uso na rin naman Usong-uso yung gano'n. disenyo ng bahay, Oo. gano'n. Yung chandelier, ang ganda nung ano. Sorry pa, ulit-ulit ako. Pero ang laki nung naitulong niya para mas gumanda yung lugar. Ayan. Naririnig natin na nagpe-play. Yung history nga. Tara. Tingin pa tayo dito. Ito pala yung nagpe-play. Oo. Iconic! Diba? Ang ganda niya. Actually, ang daming gumagawa ng videos, ang daming gumagawa ng reels, ang daming nagpo-photoshoot. Kasi for sure, ang ganda nung kalalabasan. Kasi yung area pa lang talaga, ang ganda niya tingnan. Tapos pwede rin siyang ano, yung kunyari gagawa ka ng documentaries. Tapos yung background mo, ito, di ba? Kasi pwede siyang, ang dali niyang gawing parang cinematic. Kumbaga, effortless. Kung nga lang yung ganap natin, i-appreciate lang talaga natin yung ganda ng The Ruins. Kasi nga, 80 80K. Hindi, to be honest, apakaganda naman. So, hindi na natin kailangan pa magpalipad ng drone. Kumbaga, hindi na namin kailangan i-justify. Kitang-kita na kaagad. And of course, yung history pa lang, yung palang pinagawa yan dahil sa pagmamahal. Pagmamahal. Di ba? Yun pa lang talagang malaking bagay na lalo siya nakakaganda. Hindi lang dahil sa itsura niya, kundi yung meaning kung bakit siya pinagawa. And then yun nga lang, talagang pinasunog din naman. Kumbaga parang ang nangyari, yes, ang ganda nung istorya kung bakit siya pinagawa, pero may tragic pa rin ng very lot. But at the end of the day, eto, ano na siya, historic na siya. Living testament pa rin ng siya ng love. love. And then, ano pa rin siya ngayon, tourist spot. And after mga kulang-kulang 6 minutes lang, nandito na tayo sa Welcome Bacolod City of Smiles na signage. So, syempre, daanan nyo na rin to. Nandito yan sa Mega World. Actually, maganda naman siya, may pamaskara pa dyan. Talagang mafe-feel ninyo yung pag-welcome sa inyo from the airport. So, ito nga yung Mega World. Tapos meron ditong McDonald's. Tapos guys, yung mag-picture-picture kayo, pero nangangamoy fried chicken. Totoo. Amoy kasi talaga yung fried chicken. Pero meron naman dito nakalagay na Bacolod Inasal din. Ayan, meron dyaang restaurant. So yeah, kung galing kayo sa airport at nag-private transfer kayo, pwede kayo rito magpadaan. And then, kung naka-tour package naman kayo, kasama naman to, pati yung ruins, ang dami natin doon kanina nakita, mga naka-tour package sila. So, yun lang yung ganap natin dito, magpa-picture sa signage. Because, why not? Tara na. Punta na tayo sa ating next stop. And after mga 25 minutes din, nandito na tayo sa Baywalk. And then ito, malapit na malapit lang to sa SM. And then yung kinainan natin, yung Manukan Country. Ito syempre, tambayan to ng mga locals. Kaya masarap din pumupunta sa mga Baywalk, sa mga boulevards. Ay, ganda I love Bacolod! Pero siguro sa kanila dito paggabi. Pagkagabi. For sure. Kasi may mga ilaw to And then sunset din. Kaya nga lang kasi, again, wala kang sunset na nagaganap. Dahil sa sama ng panahon. Ito yung ganap niya. Actually, wala siyang ganap. To be honest, wala siyang ganap. Pero yun nga, siguro natatambayan ito ng mga locals. Lalo na mga estudyante. Diba yung estudyante? Gusto nila tumatambay sa ganito. Tapos merong playground. May bayad. May bayad yung playground for kids. Tapos may kaisa-isang apakagandang restaurant dito. Or cafe. Ano pangalan nito, Bes? Just in case lang.
Kapag ka gusto nyo lang talaga ano, Perdos. At saka Don Miguel Cafe. Pierdos. Pierdos Restaurant and then Don Miguel Cafe. Grabe yung kulay ko, pang summer serye na kaagad. Nangiti. Nangitim na ako kaagad. Dito pala, meron pala ritong mga food stall. Ito kayo mga estudyante nandito. Alam niyo naman, kung nasa yung mga estudyante, nandun yung mura. Meron dito mga food stall. Burger, 65 buy 1 take 1. Ito yung mga paluto. Pwede kayo magpaluto ng kanton. Hello po. Tapos meron dito pizza. Drinks. Shawarma. Street food. Basta na yan, yung pinagkakaguluhan dyan. Restaurant yan. Parang puro mga estudyante. Tignan natin. Para makita ng mga teacher kung pumasok yung mga estudyante. Charot! Mga college nyo. Anli Sangyup, 199. Oh. Ito mga Anli Rice dito, mga pang-estudyante talaga. Kasi affordable eh. Ayan, Samgyupsal, puro Anli Rice. Pecho Pack, 125, Anli Rice Pero na. hindi na magluto ng samgyup, nakatayo So, sila. nakatayo sila magluto ng Samgyup. And next up na kagad tayo guys, nandito na tayo ngayon sa Negros Museum. Yes, and it's 3:10 p.m. Parang tataka kayo, parang hindi na sila kumakain. So nakakain na tayo. For sure, napanood nyo na yan nung last vlog. So sa mga hindi pa nakakapanood nung food trip natin dito sa Bacolod, pakibalikan nyo po yung naunang video. So hanggang 4 p.m. lang to. Tingnan natin kung magkano yung entrance kung meron man, and then kung pwedeng mag-vlog sa loob. Ito yung hindi natin napuntahan nung arrival natin kasi nga sarado na. Hindi pwedeng hindi tayo pumunta dito para kahit papaano mas makilala pa natin ang buong Negros. For sure buong Negros yung i-feature dito sa museum na to. Hindi lang ng Bacolod. Tara, let's. Tignan natin kung may entrance fee and if ever, kung magkano. Yung entrance fee ay 150 pesos. And then 8:30 to 4:30 p.m. pala siya Monday to Saturday. Para pwede daw mag-video sa loob, pwede mag-vlog. Meron lang tayong mga pinapasok na mga area na hindi na natin sa inyo na ipapakita kasi doon talaga strictly nakalagay no video recording or picture din. Pero yun nga, under construction. So, medyo maingay po siya. Kaya tayo sa taas. Magkahiwalay tayo. Gusto ko magkahiwalay tayo. Bahay nila. Ha? Bahay ni? Nilawala. Oo. Ayan. O, doon ka sa kabila. Magkahiwalay tayo. Magkahiwalay tayo aakyat. May dalawa kasi siyang stairs. Ay. O, dito yata mayroon ng mga mag-explain. Ganda rin ng museum dito, no? Alam nyo, lately, sa totoo lang, nai-impress kami sa mga museum ngayon sa Philippines, no? From National Museum. Tapos ngayon naman, nandito naman tayo. Negros Museum. Negros Museum. Ang kaganda rin ng mga museum. Ang bida ng museum na to ay ang Dadapilan. dadapilan. Tapos, ang use niya before, Ang function niya before guys, siya yung nag-extract ng juice ng sugar cane. grabe. Samantala ngayon, ang liliit na ng mga makina, no? Palaitan na ngayon, di ba? Oo. Yan. And then, itong mga artworks na nandito, ito, mga gawa na to ng mga artista from all over Negros.
Okay, so nandito tayo sa isang room. Pagpasok nyo dito, actually, meron palang mga students. Tapos, itatanong nila kayo kung gusto nyo na i-tour nila kayo around. So, sila yung magiging tour guide natin. Sila yung mag-explain nung mga nasa picture, ganyan, nasa paintings. So, para mas maintindihan natin. So, yun muna yung gagawin natin. Makikinig muna tayo sa kanila ng history. Oh, siya yung ating tour guide ngayon. Oh, si Rachel. Ang bait niya. Hello! And then, ina-explain niya kasi, for example, yung pamumuhay before ng mga taga-Negros. So, nakatira daw pala sila sa taas para maano nila yung mga wild animals. May iwas Tama? sa baha from Ilo. Yes. And Yung mga wild animals, diba? Yes. And then, ito pala, nandito pala si Adarna. Nakita namin si Adarna. At saka sila yung mga unang tao dito sa Negros. First man and woman. Una nga lalaki, kag babae. O ayan, dahil meron nag-explain sa atin. May explain rin namin sa inyo ng Very Light. Ito, ang tawag sa kanya ay Ito yung babaylan. The Babaylan. Kasi, kumbaga sa atin, ngayon, siya yung faith healer. Siya yung Oo. sa time sila before, Yes. ito yung doctor daw nila. Yes, kasi- And siya rin daw yung advisor ng sultan. Yes, kasi wala pa dati ang mga doctors. Tapos, may mga something sa... Ito si Enzo, di familiar. Kasi sa Bisaya, di ba may Habak siya? tawag namin dito. Ano yung habak? Habak siya yung Pangontra? pangontra sa mga bad spirit ng mga Yes. babies. Yes, ayan yun. So, inilalagay daw yan. Kasi ito naman, insenso tsaka kamangyan. Mhm. Pangtaboy Pangtaboy din daw ng yan mga- sa mga bad spirit. Yes, and then, next, ito naman yung way nila para mag-libing or Mag-libing. magburol. So, ayan. And then, kapag after daw 5 days, ilalagay siya doon sa, ano tawag yan? Burial jar. And then, diyan na siya hanggang maano na siya, tawag na doon, magboto na, ayan. Tapos, ito nakikita natin dito, ito yung pagkakatanda. Ito daw, kaya ano na siya. Party-party na Party-party na. burial jar. Oo, kasi daw, hinuhukay before. Akala ng mga tao, kasi ito yung funeral kasi before, Oo. nag-aalay sila ng Mga gold. gold. Ang akala ng mga tao, yung Kapag gold, oo. kasama na rin sa burial jar. That's why yung mga ibang burial jar, nagkakaperaso-peraso Oo. dahil sa mga taong gusto kunin yung gold. Oh wait, there's more. Naniniwala ba kayo? Ang sabi, ang kasya daw dati dito ay 10 people. Ang liit lang nito. Kasi syempre, that time naman, mas maliliit pa tayong mga Filipino before, no? At saka yung mga sinuunang tao daw, malnourished. Yes. And then, wala pa rin talagang halo na nationality. Yan yung isa daw sa mga pinagkukunan yan, ng pagkain before. Fishing. Yung fishing. O, dito na tayo. Ito gusto ko kasi dito sinilang yung dito sinilang yung sinulog. Tama ba? Sinulog ba? Yes. So, dito yun. Ito daw yung ilog. Ito yung first, nila, parang capital ng Negros. And then, parang nagkaroon ng something. Ng invasion. Ng invasion. And then, biglang nahinto kasi bigla daw nagpakita yung Santo Niño. Oo. Kaya daw nagpakita si Santo Niño Yes. kasi yung mga tao from Ilog is parang natatalo na sila. Yes. Naging savior si Santo Niño. Kaya sinilang ang sinulog. Uy, nakakatuwa tong ganito, ha. Tama lang din, no, na yung mga tour guides na gawin nila, yung mga students. Kasi syempre, una, mas na-expose Expose sila, yung confidence nila, para maging ready talaga sila Totoo. sa laban ng buhay after ng pag-aaral. And then yun, pati tayo, may natututunan tayo. Kasi alam nyo, kahit gaano kaganda yung museum, kung hindi natin naiintindihan, wala din. So actually, marami pa kayo ditong matututunan. Kaya na kasi kung lahat ipapakita namin sa inyo, isang vlog to. Baka 1 hour vlog tayo, guys. At saka baka magkamali kami na. Kasi history. Oo. So ayan, magpo 4:30 na rin naman. So labas na tayo. Huwag natin tayong palabasin tayo. And we are back at our hotel. Oh. By this time, alam nyo na kung anong pinaplano namin. Nakikita nyo na ang Mingming Pool. Diyan namin tatapusin yung araw namin today. Ito na nga, nakapag-change costume na kami. Suot na namin yung swimming uniform.
Red color, red and Oo. black. So, hindi na namin sa inyo ipapakita magmimingming para hindi na masyadong humaba yung ating vlog. Pero yun lang, gusto na din namin sa inyong ipakita na yun yung maganda kapag nasa probinsya tayo tapos may swimming pool yung ating hotel. Di ba? Ang sarap pagkatapos mong mag-day 2, yung ang init-init sa labas, tapos magbababad ka. Kamusta ba yung Bacolod? This is for us ha. Yung Bacolod kasi, pakiramdam namin, ito yung mga mahilig sa history. Ang dami rito mga, ano tawag, yung mga ancestral house, totoo, ang dami mga ancestral house. Oo, yung mga heritage site, marami dito. Ito yung pagkain lang talaga. May palakpak kami. Alam niyo, wala kaming ditong kinain na ano, hindi kami rito nag-fast food. At least yung kinain talaga namin talaga dito, yung Local mga food local talaga. food talaga. Kasi ang sasarap talaga ng mga local dishes nila. Pati yung mga, ang tawag nito, mga pastries, ganyan. So yun, Bacolod is para dun sa mga gusto lang talaga munang mag-relax, ganyan. Yung medyo masyadong maingay sa Manila. Tapos gusto lang kumain ng kumain. At ma-immerse sa culture at history. Siyempre, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong i-day tour bukas. Kaya magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Bacolod Travel Vlogs. Bye, everyone. Mwah.